Mag-aalas 8 na ng umaga, pero hindi pa rin handa para sa eskwela ang batang si Maris. Nasa grade 1 pa lamang ito, pero marunong na itong mag-ayos ng kanyang sarili. Yun nga lang, hindi pa siya nakakakain dahil hindi naman niya alam kung paano buksan ang kala nila. Maris, anak, nariyan ka ba sa loob? Sigaw ng isang lalaki mula sa labas ng gate na kahoy. Si Papa yun ah. Tila nabuhayin ito ng loob. Dumungaw ito sa bintana at saktong bubuksan na sana niya nang may mga kamay na pumigil sa kanya. Mama, nasa labas po si Papa. Ano naman ngayon kung nasa labas? Pagbubuksan mo siya ng pinto, alam mo namang nandito ang Tito Abdul mo. Singal ng inang si Patty. Bangag na naman ito. Pero, walang pero sa akin. Gusto mo bang magkagulo na naman dito? Gusto mo bang pagtawanan na naman tayo ng mga magagaling na kapitbahay natin? Dahil machichismis na naman tayo? Hindi naman po ako kasali sa chismis nila. Kaya lang po. May inang sagot ni Maris sa ina. Aba, sumasagot ka na ha? Aktong pagbubuhatan sana nito ng kamay ang bata nang bumukas ang pinto at nakita ito ng ama ni Maris na si Rowel. May hawak itong susi. Namumula si Rowel sa galit. Galit na nakatuon kay Patty at sa lalaking halos hubad-hubad na nang lumabas sa kwarto. Hindi ka pa rin talaga nagtatanda, Patty. Ano, hindi ka na nahiya sa anak mo? Hindi na ba makayanan ng kate? Kaya kailangan mo nang magpakamot? Hindi ka man lamang pumili ng maayos-ayos. Driver pa ng toda ang pinili mo. Natuon ang atensyon nito sa lamesa nila sa salas. May mga nakita ito roon at lalo itong nagalit. Wala ka na bang delikadesa? Dito pa talaga sa bahay natin ka nagbabatak ng droga? Hindi mo man lamang ba naisip ang bata? Paano kung sa sobrang batak nyo, bagawan nyo ng masama itong si Maris? Nagdadala ka ng lalaki dito, tapos magbabata kayo, tapos may anak kang babae? Anong klase kang ina? Sa palagay ni Maris, ay hindi na ito kinalimutan ng ama ngayon ng susi, kagaya ng mga nakaraang linggo. Hindi naman talaga yun nakakalimutan ng ama bago umalis ng bahay. Sinadya lang talagang tanggalin ng nanay niya iyon para hindi ito basta-bastang makapasok sa bahay. Sa ganong paraan, ay magkakaroon nito ng pagkakataon na ipuslit ang lalaking kasama nito sa likuran. Napangiti siya sa loob-loob niya. Mahal niya ang nanay niya pero may mga bagay itong ginagawa sa bahay nila na hindi niya masikmura. Namutla si Patty. Rowel, kasalanan mo naman ito eh. Lagi kang busy sa trabaho. Patty, alis na ako. Pagpapaalam ni Abdul. Pare, yung misis mo ang rendahan mo. Halos lahat ng kasama ko sa toda, naikama na si Patty. Isang sachet lang ang katapat. Sabi pa nito, bago tuluyang umalis. Abdul! Sigaw ni Patty. Hindi ka nakakatuwa. Umalis ka na nga. Rowel, huwag mong pakinggan yun. Natural na sisirain ako nun sa'yo. Halika, doon tayo sa kwarto. Malambing nitong yaya sa asawa. Nakakadiri ka! Sigaw ni Rowel. Dito na tuluyang nagwala ang ama. Sa sobrang galit nito ay nakagawa ito ng karumal-dumal na krimen. Napatay nito ang sariling asawa. At ang masaklap pa, ang lahat ng ito ay nangyari sa harapan ng 7 taong gulang nilang anak na si Maris. Ang buhay ni Maris ay naiba mula noon. Gabi-gabi ay nagigising si Maris sa parehong panaginip. 15 taon na ang nakakaraan, pero kahit anong gawin niya ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya ang ginawa ng ina at ang ginawang pagpatay ng kanyang ama rito. Malayo na ang buhay niya ngayon sa buhay niya noon. Isa na siya sa mga pinakamatagumpay na opisyal ng kapulisan ngayon. Tinitingala, kapita-pitagan, at hindi nabibili. Kung reputasyon lang rin naman ang basehan, malinis ang kay Maris. Ang service record niya ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakarating kung saan man siya naroon ngayon. Kung dati kung kani-kaninong kamag-anak lamang siya nakikipisan, ngayon ay may sarili na siyang condo unit, sasakyan at ilang mga investments na masasabing kumikita ng maayos kahit na hindi maganda ang lagay ng ekonomiya ng bansa. Aray, ang sakit! Sigaw niya sa bahilot sa ulo. Naupo siya sa gilid ng kama. Basang-basa siya ng pawis kahit naman naka-on ang AC sa kwarto niya. All these years, Maris, same old shit. Kailan ka ba nila tatantanan?
Nagbukas siya ng bintana at nagsindi ng sigarilyo. Nagring ang kanyang telepono. Napasimangot siya pero kailangan niyang sagutin dahil kilala niya ang caller. Alauna na. Kung hindi yun patungkol sa trabaho, tantanan niyo ako. Let me guess, nightmare again? Nagbuga muna siya ng usok sa hangin. Oo, pwede mo ba akong resetahan ng pampatulog? Come on, Maris. Alam mong depressant ang mga pampatulog. You know what you'll have to do. Talk to your old man. Close that chapter. Saka ka lang magkakaroon ng kapayapaan kapag nasarado mo na ang chapter ng buhay mo na kailangan mong tapusin. Tyrone, ang pagkakaalam ko sa'yo cardiologist ka. Hindi ka psychologist. At lalong hindi mo ako pasyente. Kung ako gumagawa ng psych evaluation ng PNP, siguradong bagsak ka. Ewan ko ba? Paano mo na ipasa ang PNPA sa lagay na ganyan? Respect nito sa pambuburaot niya. Matutulog ka pa ba niyan? Napabuntong hininga si Maris. 3:00 pa lamang ng madaling araw. At gaya ng dati, wala na siyang balak na bumalik ulit sa kama. Sinuklay niya ang maiksing buhok. Hindi na. Ayoko nang pumikit, Tay. Great. Bumaba ka na dito. Nasa baba ko ng building nyo. Tara, jogging tayo. Napangiti siya. After all these years, nakabisado na nito ang pasikot-sikot ng buhay niya. Patalik silang magkaibigan ni Tyrone. Hindi naman siya pinanganak kahapon para hindi malaman na higit pa sa pagiging kaibigan ng turing sa kanya ni Tyrone. Mas matanda ito sa kanya ng 2 taon. Pero wala pa itong nobya. Marami sa mga kasama niyang pulis ang may paghanga sa kaibigan niya dahil lagi itong dumadalaw sa krame. Naghilamos at nagtoothbrush lamang siya. Tapos ay nagpalit na ng activewear. Wala pang 10 minuto ay nasa baba na siya. Nasipat niya kaagad ang SUV ng kaibigan, kaya't kinatok na niya ito para bumaba sa sasakyan. Bumukas ang pinto at bumaba ang kaibigan. Kahit na naka-t-shirt at short lamang ito, ay talaga namang napakagwapo nito. Inabutan siya nito ng kape. Grabe, hindi ka man lamang naghanda bago bumaba. Anong pinagsasabi mo dyan? Thank you sa kape ha. Alam mo namang no coffee, no function ang motto ko, hindi ba? Hinigop niya kaagad ang mainit na kape. Maris, sigurado ka bang babae ka talaga? Ano na naman to, Tyrone? Wala lang. Nagkibit balikat ito. Sinisiguro ko lang na one of these days ay hindi ka magyayayang magpunta ng beer house para mang babae dahil masasaktan talaga ako. Hininaan nito ang huling mga kataga. Hindi ko narinig, Tay. Ulitin mo. Wala. Sabi ko bingi ka. Ngumiti ito sa kanya. Nagpapasalamat siya dahil hindi talaga narinig ni Maris ang sinabi niya. Saan tayo tatakbo? Sa UP ba? Hindi gaya ni Maris. Maingat si Tyrone. Bahagyang natawa si Maris sa suwestyon ng lalaki. Tyrone, nasa Makati ka lang. Sa kasadaanan tayo tatakbo, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Bukod pa roon, kasama mo ako. Nag-aalangan pa din ito. Given na pulis ka pero babae ka at... Easy target ako, ganun ba? Oo, sorry ah. Halika na, safe naman dito. Trust me, at papapalayo pa tayo. May park malapit dito. Yaya niya sa kaibigan. Si Maris pa rin ang nasunod. Sa malapit na park lang sila tatakbo, pero kailangan na nilang iwan sa building niya ang sasakyan ni Tyrone. Para sa security nito. May madadaanan silang madilim na daanan, kaya't natigil ang lalaki. Nauna na si Maris, at nang mapansin itong hindi siya sinundan ni Tyrone, ay bumalik siya. Nadatnan niyang may lalaki sa likod nito, at may hawak itong balisong sa leeg ng kaibigan. Nanlaki ang mga mata ng batang doktor. May isa pang dumating at malapit na ito kay Maris. Sabi ko sa'yo huwag tayo dito eh. Sabi ng kaibigan niya. Magsinuswerte ka nga naman oh. Sabi ng lalaking may hawak kay Tyrone. Ang akala ko hold up lang ang mangyayari ngayong madaling araw eh. Mukhang makakatikim pa kami ng makinis na babae ngayon ah. Hayok na hayok nitong pinagmasdan si Maris. Hoy, unahin mo si Tisoy. Kunin mo kung anong meron yan. Pati sapatos, parang kasis ko eh. Tapos saka na natin pagsawaan nitong si Miss Ganda. Diyakin po'y tayo kung sinong mauna. Sabay pang nagtawanan ng dalawang lalaki. Sa tansya ni Maris ay adik ang mga ito at malapit nang maubusan ng stocks. Kaya't kailangang dumiskarte ulit ng pangsyabu nila. Itinatak niya sa isipan kung ano ang address ng kantong iyon.
dahil pababalikan niya sa tropa bukas ng madaling araw. Pakaramdam niya ay hindi lamang ang mga ito ang tumatambay at nagbibiktima roon. Kung ano-ano na ang naglalaro sa isipan ni Maris ng mga oras na yon. Pero isang bagay lang ang hindi niya nakakalimutan ng mga sandaling iyon. Dahil sa droga, maraming tao ang nakakagawa ng masama. Droga ang naging sanhi ng pagiging ulila niya. Nag-init ang tenga ni Maris dahil sa mga alaalang iyon. Maris! Maris! Pukaw sa kanya ni Tyrone. Takbo na! Ano ka sira? Aba, mukhang palaban si Miss Ganda. Sabi ng lalaking may hawak kay Tyrone. Gusto ko pa naman ng babaeng nanlalaban. Mas exciting. Exciting mo mukha mo. Ginamit na ni Maris ang pagiging black belter niya. Gamit ang water bottle niya, itinapon niya iyon sa noo ng lalaking may hawak sa kaibigan at tumama ito sa noo. Dahil doon, nabitawan nito si Tyrone. Takbo, Tyrone! Paano ka? Sige, dyan ka na lang sa gilid. Mainis sa tono ng boses niya habang nilalabanan ang dalawang lalaki. Laking gulat ng mga ito dahil kahit na mas malaki sila, ay nagawa silang pabagsakin ni Maris. Ang lalaking nagmungkahi ng rape ang pinakapinunterya niya. Tulog na ito mula sa uppercut na binigay niya, ngunit pinagsusuntok pa rin niya ito. Sa paningin niya, ay ang tatay niya ang sinusuntok niya, kaya't gigil na gigil siya. Maris, tama na! Sinubukan siyang awatin ni Tyrone, pero malakas siya. Bitawan mo ako. Hindi pa ako tapos. Ang mga taong kaya nila, ang dahilan kung bakit maraming pamilya ang nasisira sa mundong ito. Mga walang kwentang tao, mga hayop. Nakailang suntok pa si Maris sa lalaki, bago siya naimasmasan. Dumating na rin ang tinawagan ni Tyrone ng mga pulis, at lahat sila ay nagulat sa basag na pagmumukha ng isa sa mga suspect. Sir, ano pong nangyari? Mga sir, ako si Lieutenant Maris Natividad. Isa ako sa mga natambangan ng dalawang ito. At ang kasama ko naman ay si Tyrone Ortiz. Pagpapakilala niya, pinakita rin niya ang tsapa at pati na rin ang ID niya na nasa body belt niya. Naimasmasa na siya pero duguan pa ang mga kamao. Hindi tuloy may iwasan ng rumesponding pulis ang mapatingin doon. Yes ma'am, kilala ko po kayo. Mukhang napalaban po kayo ah. Sarge, alam ko kung ano ang pinupunto mo kaso armado sila. Yun nga po, kukunan ko lang po kayo ng statement at formal complaint sa presinto namin. Standard procedure lang po. No worries. Gawin niyo kung ano ang kailangan gawin. Saka pwede ba? Tawagan niyo ang LGU dito. Payusin niyo ang mga streetlights. Kaya namimihasa ang mga ito eh. Yes ma'am. Narinig na lamang nila ang impit na ungol ng isa sa mga nabugbog ni Maris. Tila nagsisisi ito sa napiling na biktima nila. Mga 6:00 na ng umaga nang matapos sila sa presinto. Walang naging imik si Tyrone doon. Sumasagot lamang ito kapag tinatanong ng investigador. Nasa sasakyan na sila nito at hindi na matiis pa ni Maris ang inaasal nito. Tyrone, may problema ba? Hindi ka naman nasugatan ng balisong kanina. Tinitigan siya ng lalaki. Sa iyong tingin na hindi niya maintindihan. Patagal na silang magkakilala ni Tyrone at ito ang unang beses na hindi niya mabasa kung ano ang tumatakbo sa isipan nito. In fact, matagal na itong nagpapasaring sa kanya. Sinasadya lang niyang huwag itong bigyan ng maling senyales dahil hindi pa siya handa. Maris, when I saw you protecting us, na-miss ako, pero it was also obvious na nanaig ang galit mo. Alam mong mahal kita, otherwise, hindi ako magtatagal ng ganito sa tabi mo. Pero may unresolved issue ka. Matagal na akong sinasabihan ng mga kaibigan ko na hindi mo ako kailanman matututunang mahalin. Pero matigas ang ulo ko. Naniniwala ako na capable ka of love. Pero mali ako. Ngumiti ito ng mapait. Lahat ng galit mo sa tatay mo ay nariyan pa. Lahat ng lalaki para sa iyo ay kapareho lamang ng mga lalaking sinamantala ang kahinaan ng nanay mo. Hindi mo gustong maging katulad ng nanay mo. Kaya ayaw mong buksan ang puso mo. Ano? Ihatid na kita. Pinaandar na ni Tyrone ang sasakyan. Tahimik lamang sila hanggang sa makarating na sila sa building ni Maris. Hindi na rin umakyat para mag-almusal si Tyrone, gaya ng nakagawian nila. Basta lamang nitong pinaandar ang sasakyan at umalis na. Lunes kinabukasan, pinatawag siya ng boss nila sa opisina nito. Madalang siyang ipatawag dahil hindi naman siya papetiks-petiks na pulis.
Ni minsan ay hindi pa natawag ang pansin niya para sa isang trabahong hindi niya nagawa ng maayos. Kumatok siya. "Come in." Utos ng boses sa loob. Sir, pinatawag niyo raw po ako. Is this regarding the bypass operation? Underway pa po yun. "You need a break, Lieutenant." Hindi niya na natapos pa ang kanyang sasabihin. Sir? I take it na hindi ka nakapanood ng morning news ngayon. May nakakuha ng video na halos burahin mo na ang mukha ng holdupper na nakainkwentro mo over the weekend. Tuloy-tuloy at walang preno itong nagsalita. "Is everything okay with family, boyfriend, or here? I'm not supposed to meddle. Pero kung para sa trabaho, ay gagawin ko." Wala po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Day ni Maris. Pakaramdam niya tuloy ay siya pa ang may kasalanan. I know, but anyone with half the brain could see na may galit ang bawat suntok na iyon. You are lucky that the man was not planning on pressing charges against you. Baka one of these days ay mapansin pa ng CHR yan. Nanahimik si Maris. Mabuti siyang pulis pero aminado siyang mabilis siyang magalit. At kapag nagalit siya, para siyang leon na walang balak na tumigil. Hindi lang niya inaasahan ang susunod na sasabihin ng boss niya. "Look for a psychiatrist. Magpalamig ka muna." Kadalasan dahil sa linya ng trabaho natin, nauwi natin ang angas natin sa mga bahay natin. You're one of my best, Natividad. Whatever you're going through, let the doctor help you. Mabilis niyang nilisan ang trame. Hindi siya makakapayag na sumailalim sa therapy dahil alam naman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang problema. Nagawa niya lamang ng ilang beses yon sa pag-asang matutulungan siya ng siyensya. Gaya ni Tyrone, yun din ang narekomenda sa kanya, ang harapin ang nakaraan para tuluyang makalaya. After many years, tinanggihan niya iyon at mas tinibayan niya ang kanyang sarili. Alam din ni Maris na darating ang araw na ito, pero hindi naman niya inakalang ganito kaaga. Compromise na ang trabaho niya at ang lalaking gusto niya. Pareho sila ng hinihingi sa kanya, ang ayusin ng sarili niya. Buong araw na inisip ni Maris ang mga sinabi ni Tyrone. Gusto niyang magalit dito dahil imbes na magpasalamat ito sa kanya, ay parang siya pang nagkamali. Kagaya rin ng boss niya. Minessage niya ang ilang mga kaibigan niya. Pero dahil weekdays, lahat sila ay abala sa trabaho sa tanghali at pagsapit ng gabi sa kanilang mga pamilya o sa mga nobyo at nobya nila. Wala ni isa sa kanila ang gustong samahan siyang magpalipas ng oras sa firing range. Hindi rin naman niya masisisi ang mga ito dahil kahit araw ng pahinga ay baril pa rin ang iniisip niya. Isinabuhay na niya ang pagiging pulis niya at wala na siyang personal na buhay kaya sa sementeryo na lamang siya nagtungo. Bitbit ang isang ready-made na floral arrangement. Nadatnan niyang may nakatirik na bulaklak roon. Bagay na ipinagtaka niya dahil wala naman silang kamag-anak. Naroon lang si Tyrone sa malapit. Lagi siya roon. Mabuti na lamang at nakita niya ang sasakyan ni Maris. Kahit nakapagtago pa siya. Nasaktan niya si Maris at pinagsisisihan niya iyon. Pero kung hindi siya nito hahanapin na susubukan man lamang nitong kausapin siya, ibig sabihin na itapos na kung anumang meron sila. Kahit hindi pa naman sila nagsisimula. "Tisin mo muna siya, Tyrone," sabi niya sa sarili, habang ikinukubli ang sarili sa isang puno. 15 taon nang nakapit si Roel, at ni minsan ay hindi pa siya nakatanggap ng dalaw. Noong una ay umaasa pa siya na baka sakali ay maisipan siyang dalawin ng anak. Hanggang sa ang mga linggo ay naging mga buwan, at ang mga buwan ay naging mga taon. Hindi niya na siguro makikilala pa ang kanyang anak. "Natividad!" Sigaw ng warden sa selda nila. "Idalaw ka!" Inisip pa ni Roel na baka may ibang Natividad doon, kaya hindi siya gumalaw mula sa pagkakahiga. Narinig na lamang niyang hinampas ng warden ang selda. "Ano ba, Roel? Pauwiin ko na lang ba ang dalaw mo? Tatahi-tahimik ka dyan. Si Lieutenant Natividad pala ang anak mo?" Saka pa lamang siya gumalaw. "Sir, ano pong sabi niyo? Anak ko po yung dalaw ko. Seryoso po ba kayo?" "Mukha ba akong nagbibiro? Hindi ako nagbibiro sa'yo, no?" "Pulis ang anak ko." Halos tumautal si Roel. Hindi siya makapaniwala. "Oo nga, sabi. Lalabas ka ba o sasabihin ko na lang kay ma'am na ayaw mo siyang harapin?" "Sandali lang, sir. Maghihilamos lang ako."
Dali-dali na siyang gumalaw. Pakiramdam niya ay isang panaginip lamang ang araw na yon. Ni hindi na nga alam ni Ruel kung ano ang araw yon dahil wala na rin naman siyang babalikan. Kung siya ang tatanungin, ay mas gusto na lamang niya na sa kulungan na lamang siya mamatay. Inunahan pa nga niya ang mga kasamahan niya para gumamit ng banyo. Kailangan niyang maging presentable sa harapan ng nag-iisang anak. Butil-butil ang pawis ni Ruel nang makarating sa visitors area. Ilang taon na rin siyang hindi nakakatapak roon dahil wala naman siyang dalaw. Agad niyang nakita ang kanyang anak at hindi niya alam kung tutuloy pa ba siya o hindi. Ngunit kinawayan siya ni Maris. Kaya't itinuloy niya na. Maris, ikaw na ba yan, anak? Isang mapait ng ngiti ang ibinalik ni Maris sa ama. Ako nga. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw. Hindi anak, okay lang. Inabot niya ang kamay ng anak. Ngunit agad itong itinago ni Maris sa ibaba ng lamesa. Hindi pa tayo umabot sa ganoon. May mga dala akong pagkain at ilang kailangan mo dito. Ipinaliwanag rin sa akin ng warden na may tindahan pala kayo dito kahit bibigyan na rin kita ng pera para mabili mo kung ano man ang kailangan mo. Inabutan niya ang ama ng tagli-500. Halos hindi inaalis ni Ruel ang tingin sa kanyang anak. Gustong-gusto niya itong yakapin. Pero ang sabi nito ay hindi pa sila umaabot roon. Ibig sabihin ay may pag-asa pa. Kamusta ka na, anak? Sabi sa akin ng warden namin pulis ka na daw. Oo, pulis na ako. Sandaling nagtama ang mga mata nila, pero kaagad namang binawi iyon ng anak. Ruel, napunta ako rito para matahimik ako. Lahat ng tao sa paligid ko, sinasabi nilang lahat na puno ako ng galit. Alam mo ba kung bakit? Tila may kumurot sa puso ni Ruel. Hindi na papa ang tawag sa kanya ng anak. Tinawag siya nito sa pangalan lang at hindi niya alam kung paano yung tatanggapin. Wala na ang inosenteng bata na kinakalong niya noon. Sa harapan niya ngayon ay isang matapang na babae na tila walang kinakatakutan. Wala rin siyang makikitang pag-aalangan sa anak. Kadalasan sa mga babaeng nagpupunta roon, halos lahat ay may takot sa mga mata. Anak, nagawa ko lang naman yun dahil sa galit ko. Yun nga, ayaw kong matulad sa'yo, kaya't nandito ako. Kailangan ko raw bitawan ng anumang nagpapabigat sa puso ko. Bigat ka sa puso ko, Ruel. Nalungkot naman si Ruel, pero ito ang unang pagkakataong nagkita sila kaya isinantabi niya na lamang iyon. Anak, humingi ako ng tawad. Yun ba ang gusto mong marinig? Araw-araw kong pinagsisihan ang nagawa ko sa mama mo. Iniwan niyo ako. Yun ang nangyari. Oo nga pala, pinatay niyo si mama. Pinagpasapasahan ako ng mga kamag-anak natin. Bawat bahay na mapuntahan ko, kailangan kong makipagsiksikan at patunayan ng sarili ko dahil walang pamilyang may gustong dagdag na pasanin. Pero dahil matalino ako, tinanggap nila ako. Ako ang tagagawa ng assignment ng mga anak ng mga pamilyang tumanggap sa akin, habang ang sarili kong assignment sa eskwelahan ko na ginagawa. Bawat family day, Pasko at New Year, inggit na inggit ako. At dahil iyon sa mas pinili mong magalit, kaysa isipin ako, sana ikaw na lang ang namatay. Yun ba? Yun ba ang gusto mo, anak? Kapag namatay pa ako ay mapapatawad mo na ako? Kulang pa ang buhay mo bilang kabayaran sa lahat ng kinuha mo sa akin. Mariing sagot ni Maris. Nanginginig siya. Gusto sana niyang maging mahinahon ang pag-uusap nila. Kaso nga lang hindi niya talaga kaya. Kahit mamatay ka ng 10 beses, kulang pa yun, Ruel. Patawad, Maris. Tumayo na siya. Hindi niya masikmura ang makaharap ang lalaking naging ugat ng lahat ng paghihirap niya sa buhay. Ang buong akala niya ay handa na siya pero hindi pa pala. Hindi pala yun kagaya ng mga operations nila sa PNP. Na planado at may fallback plan. Sa tunay na buhay, wala palang ganoon. Kapag nanlambot ka, tapos na ang laban. Shit ka, Tyrone. Sabi mo kailangan ko itong gawin para makamove on ako. Bakit ganun? Bakit parang nanumbalik lang ang lahat ng sakit? Lahat-lahat ng sakit ng kabataan ko. Nasa loob na siya ng sasakyan niya. At doon ay binigyan ng laya ang mga luwang kanina pa niya gustong ilabas. Ang totoo niyan, ay gustong-gusto na ni Maris na magkaayos sila ng kanyang ama. Kailangan lamang niya ng kaunting sundot. Nang magkaharap sila ng ama, ang una niyang naramdaman ay habag. Dahil hindi naging mabait ang panahon kay Ruel.
Matanda na ito at mukhang may nararamdaman pa. Pinaandar na niya ang makina. Ramdam niyang matagal pa ang susunod na balik niya sa piitang iyon. 1 linggo na ang lumipas. Bumalik na rin siya sa trabaho. May kung anong puwersa ang nag-uudyok sa kanya para dalawin ang ama. Yun nga ang ginawa niya. Galit pa rin siya pero ayaw niya nang pumunta doon na walang daladala. Namili siya ng mga prutas at groceries. Mainit ang pagtanggap ng mga pulis na naka-duty roon sa kanya. Kaya't dire-diretso na siya. Ikinagulat pa niya nang sabihin sa kanya na nasa visitors area na ang ama. May bisita ang tatay ko? Oo, actually, laging dumadalaw yung lalaki sa tatay mo. Sino, Sarge? Ayun sila sa dulo. Tyrone Ortiz ang pangalan. Galit ang unang naging reaksyon ni Maris. Una, dahil pakiramdam niya ay trinador siya ni Tyrone. At pangalawa, hindi na siya kinakausap nito tapos malalaman niyang binibisita nito lagi ang ama. Sa tagal ng pagkakaibigan nila, hindi man lamang ito nakabuelon sabihin sa kanya. Mabigat ang mga hakbang niya. Nakita siya ni Roel at agad nitong napansin ang galit sa mukha niya. Alos hihampas niya ang mga dala sa lamesa. Dahil sa nakatalikod si Tyrone, nagulat ito lalo nang makita siya. Maris? Kailan mo pa ako niloloko, Tyrone? Maris, let me explain. Hindi siya ganoon. At ikaw? Paling niya sa ama. Ano? Papaawa ka rito? Kaya pala ang galing-galing mong magpayo na ayusin ko ang problema ko sa tatay ko kasi may hidden agenda ka. Ano kami? This is inspo mo? Charity case? Ano, Tay? Bakit di ka makapagsalita? Anak, hindi ganoon. Please makinig ka naman kay Tyrone. Natawa naman si Maris. Mukhang close na hata kayo ha. Eh di kayo na ang close. Tatalikod na sana siya. Doon mismo ay napagpasya niya na yun na ang huling beses na makikipag-usap siya sa dalawang lalaking nakumpronta niya. Lalo lang nanaig kay Maris ang paniniwala niyang lahat ng lalaki ay pare-pareho. Dadalawa lang ang misyon nila sa lupa. Ang mamerwisyo at manakit. Maris, anak. Tay, okay ka lang ba? Boses iyon ni Tyrone. Patuloy pa rin siya sa paglalakad, pero napansin niyang nagsitayuan na ang ibang mga naroon, maging ang mga bisita. Lumingon siya at nakita niyang lupasay na ang ama sa sementadong sahig. Habang binibigyan ito ni Tyrone ng paunang lunas, ang isip niya at puso ay nagtalo pa ng dalian. Gusto ng isip niya na ituloy ang paglalakad, pero nanaig ang puso niya. Tumakbo siya pabalik. Tyrone, anong nangyayari sa kanya? Sinugod sa pinakamalapit na ospital si Roel. Nasa ER pa ito at halos 4 na oras na si Maris sa labas ng pintuan. Hindi niya mabilang kung ilang kape na ang nainom niya at kung ilang beses na siyang nilibot ang pasilyong iyon. Ang alam lang niya, hindi siya pwedeng umalis roon. Bumukas ang pinto at lumabas si Tyrone. Nagtanggal muna ito ng gloves at face mask. Maris, nandito ka pa pala. Nagkibit palikat siya. Kapag umalis ako dito, iisipin mo lalo na wala akong kwentang tao. Bago ko isipin yon, isipin ko muna na isa kang pabayang anak. Biro nito. Mag-usap tayo. Masarap ang kape nila dito. Si Roel, kamusta siya? Nasa recovery room pa siya. After 6 hours, pwede na siyang ilipat sa ward. Hindi. Huwag sa ward. Kuhanan siya ng kwarto. Pwede niyang gamitin ang HMO ko. I just need to make some calls. Pwede naman siyang maging beneficiary ko. Lugi ako sa HMO ko. Dahil sarili ko lang nakalagay roon. May pait sa bawat katagang binibitawan ni Maris. Napangiti ang doktor habang naglalakad sila papuntang cafeteria. I am sorry kung pakiramdam mo ay trinador kita. Karapatan mong magalit at naiintindihan ko yon. Pero believe me, hindi ko alam nung una. Nag-medical mission kami sa kulungan 2 years ago at doon ko nakilala ang tatay mo. Dahil nagpa-check up siya, may sakit siya sa puso, Maris. Noong una ang kwento niya, dahil daw sa broken-hearted siya, kaya siya nagkasakit. Akala ko naman, asawa ang tinutukoy niya. Pero hindi naman pala. Sa second visit ko, pinakita niya sa akin ang picture mo. Alam kong ikaw yon dahil may picture ka rin ng ganoon sa unit mo. Ipinagtapat ko sa kanya na kilala kita. Pero siya mismo ang nakiusap na huwag kong sabihin sa'yo dahil ayaw niyang magalit ka sa akin. Mahal na mahal ka niya, Maris. Hindi nga siya nagtanong sa akin ng kung anong patungkol sa'yo dahil ayaw niyang masaktan. Pagbalik ko rito, grabing tuwa niya dahil pulis ka na daw. Is dying, Maris. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Maris.
sa kanyang mga narinig. Anong ibig mong sabihin? Wala siyang proper care at pati na rin maintenance sa kulungan. What do you expect? Nagkaroon na siya ng mga prior attacks before. Ang sabi ko dati, one last attack will cause him death. Pero lumalaban siya. Dati noong wala ka pa, handa nang mamatay ang tatay mo. Ikaw ang dahilan niya ngayon kaya siya lumalaban. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Maris. Hindi niya na matandaan ang huling beses na umiyak siya. Kasi tinatak niya sa kanyang sarili na dapat siyang maging malakas. Sa batas ng kalikasan, laging dehado ang mahina. Pero ngayon na nalalaman niya ang patungkol sa karamdaman ng ama, na-realize niyang hindi niya kayang mag-move on dahil may lugar pa sa puso niya ang kanyang ama. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, Tyrone, anong gagawin mo? Alam mong wala akong tatay, Maris. Kaya magiging bias ako. Oo, mahirap. Lalo na at sa isip mo. Si Tatay Ruel ang dahilan kung bakit wala ka ng nanay. Pero in my opinion, kung buhay ang nanay mo, sa klase ng buhay niya dati, baka wala ka ngayon kung nasaan ka. Matagal nang narealize ito ni Maris nung nasa akademya pa lamang siya. Tama si Tyrone, at maaaring ganoon rin ang naisip ng ama ng panahong iyon. Ang kabutihan pa rin niya ang hangad nito. Tulungan mo ako, Tyrone. Gusto kong pumawi kay Papa. Nung haling kita namin, sinabi ko sa kanya na kulang pa ang buhay niya para mapatawad ko siya. Nakalimutan ko na siya na lang naman pala talaga ang naging tunay na magulang ko noong mga panahong iyon. Ang dami kong sinayang ng pagkakataon, Tyrone. With proper care ngayon, pwede pa siyang magtagal ng ilang taon. Prangkang paliwanag ni Tyrone. Pero mas magtatagal ang pasyente kung alam niyang may nagmamahal sa kanya. Mas malakas ang laban nila. Tutulungan mo ba ako? Tanong muli ni Maris. Inabot niya ang mga kamay ng lalaki at pinisil-pisil iyon. Yun ang unang beses na ginawa niya kay Tyrone iyon. Ang dami kong sinayang na panahon. Napakasama akong anak. Sobrang dami kong nasayang na panahon kay Papa at sa'yo. Napangiti ang lalaki. Willing pa naman ako ulit na maghintay. Talaga? Oo naman, nandito na ako eh. Sayang naman kung ngayon pa ako atras. Pero sa ngayon, ikaw naman ang paghihintayin ko. What do you mean? Unahin nating ayusin ang relasyon niyo ng papa mo. One step at a time. Mahaba pa ang oras nating dalawa. Pero ang tatay mo, kailangan ka niya. Don't worry, hindi kita iiwan. Babakuran na kita. Ang gusto ko lang, maging malakas siya at maihatid ka pa niya sa altar. Halos tumalo ng puso niya sa tuwa ng mga sandaling iyon. Tunay ngang mahal siya ni Tyrone at hindi na niya kailangang humingi ng assurance sa gwapong doktor. Ang pagmamahal nito sa tatay niya ay sapat ng assurance na mahal siya nito. Puntahan natin ang tatay mo. Ayusin ko lang ang chart niya. Teka, sabi mo mamaya pa siya pwedeng talawin. Nagtatakang tanong ni Maris sa lalaki. May pilyong itito sa labi sabay kamot ng ulo. Charot lang yon. Para magka-moment muna tayo kahit saglit lang. At para mapaliwanag ko sa iyo ang side namin ng tatay mo. Nako, kung hindi lang kita mahal, bubugpugin talaga kita. At oo, mahal kita. Kinurot niya ang lalaki bago puntahan ng ama. Tulog pa si Ruel nang pumasok siya sa kwarto nito. Maputla pa ito at maraming aparatong nakakabit sa payat na katawan. Dahan-dahan niyang hinila ang upuan at pumuesto siya sa tabi nito. Dahil sa pagod, nakatulog siya. Naramdaman na lamang niyang may kamay na umahaplos sa buhok niya. Pa, kanina ka pa bagising? Medyo. Mahina nitong sagot sa tanong niya. May gusto ka bang kainin, pa? Gusto mo bang tumawag ako ng nurse? May masakit pa sa'yo? Ngumiti ito. Naroon pa rin ang dating kisig sa mga ngiti ng ama. Okay na ako, anak. Ang makita kang concern sa akin ay sapat na. Ang sabi sa akin ni Tyrone, konti na lang ay papa. Konti na lang po. Pero babawi tayo sa isa't isa pa. Umiiyak na sabi ni Maris at hinawakan ang kamay ng kanyang ama at hinalikan niyon. Patawarin niyo po ako. Napulag po ako sa galit. Shh! Ang mahalaga ay, nandito ka anak. Patawarin mo sa anak ko para sa pagkawala ng mama mo. Pa, magsimula po ulit tayo. Magpagaling ka po. Napapikit si Ruel habang tumutulo ang luha sa mga mata. Diyos ko, akala ko hindi na tayo muling magkakausap at magkakapatawaran pa anak. Akala ko hanggang panaginip na lamang ang lahat. Pa, totoo po ito at pabawi po tayo sa isa't isa. Magpalakas ka po.
Ilang linggo rin ang tinagal ni Roel sa ospital bago ito ma-discharge. Dahil sa magandang record nito sa kulungan, nakakuha ng parol si Maris para sa kanyang ama. Pagkasama sila sa bahay at kinuhanan niya ito ng nurse upang sa gayon ay may magbantay dito kapag may trabaho siya. Si Tyrone ay naging nobyo na niya at personal na doktor ng tatay niya. Magkasundo ang dalawa at naging maliksi at malusog ulit si Roel. Sabay nilang dinadalaw ang ina sa sementeryo. Tigasin pa rin naman si Maris, pero hindi na siya magagalitin. Nagkaroon muli ng direksyon ang buhay niya at nagre-reflect yun sa trabaho niya. Malapit na ulit siyang mapromote. Makalipas ang 1 taon, niyaya siyang magpakasal ni Tyrone. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan sila ng ama. Abot tenga ang ngiti nito. O diba anak, naabutan ko pa ang kasal mo. Sunod naman ang unang apo. Mula noon, ay naging masaya na nga ang pamilya. Nagkapatawaran sila at muling nagmahalan. Bumawi sila sa isa't isa. Sa mga panahong hindi sila magkasama ng ama, masaya rin naman ang ama sapagkat inaalagaan na nito ang kanilang mga apo.